Hinabla ng National Security Council ng Pilipinas sa mga fake news na umano'y made in China tungkol sa West Philippine Sea. Kasabay niyan, kinukumbinsi ang mga residente sa Batanes para maging Army Reservists. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sumali sa Philippine Army bilang reservists. Ito ang diretsahang paghihikayat ni Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido sa mga residente ng Batanes. The defense of the country will not only involve the regular troops but also our reservists. We have to shift manpower to be able to help areas that needs assistance. Sinabi ni Galido kasunod ng utos ni Defense Secretary Gibo Teodoro na palakasin ng militar at magtayo ng infrastruktura sa Island Province. Kamakailan lang nang bisitahin ni Teodoro ang naval facilities sa mga bayan ng Basco, Mabulis at Mahataw. Malapit ng mga islang yan sa dulo ng timog na bahagi ng Taiwan. Ayon kay Galido, makatutulong ang mga marerecruit na residente kung sakali. We use forces na meron inter-island capabilities just like the Marines. Kaya nakita sa Mabulis, there are Marine contingent there because they have the platform to go to islands. But more importantly, we have Army reservists in that area contributing to the defense. Hindi naman malinaw kung ilan ang kukuhaning reservists. Pero higit 18,800 lang ang populasyon ng Batanes, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2020. Paglilinaw ni Galido, wala silang plano mag-deploy ng dagdag na tropa sa Batanes. We're encouraging our fellow Filipinos to volunteer to be patriots and be reservists. Kasi we don't need to deploy them because they're already residents in the area. So the more we get reservists, the better for our country. Ang Batanes din ang nakikitang isa sa mga venue ng balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika ngayong taon. Tinawag namang fake news ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang pahayag ng China. Sinabi kasi ng China Coast Guard na pinalayas nila ang barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Also surprised nung nakita namin sa Global Times yung naging statement ng Chinese Coast Guard na may pinaalis daw sila na BIFAR vessel. No? Wala pong katotohanan ito, mga kababayan. No? There is no truth to this. In fact, nandun pa rin yung BIFAR vessel. Nandun sa Bajo de Masinloc yung BRP Datu Tamblat. Nakababahala raw ang pagkalat ng fake news na made in China. What's alarming about this Chi is hindi naman ito, ang source nito ay hindi naman basta-basta lang. vlogger Yes. or social media influencer. No? Ang source nito ay mismo ang Chinese Coast Guard. So, yun po, tama yung sinabi mo kanina, kailangan maging mapanuri tayo. Pinabulaanan din ni National Security Advisor Eduardo Año ang pahayag ng China. Inatasan na rin daw nila ang ating Coast Guard at BIFAR na magsalitan sa pagdadala ng supply sa Bajo de Masinloc. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.